Pero ang ano talaga, misas, yung kung tinatanong mo pagdating sa diyan sa survey na, wala ano, negative ano talaga. Wala, siya na rin na nagsabi talagang mahina talaga si BBM na. Sa kanya na rin gagaling. Ano yun na, simula bata pa kami 1990s sa research na siya. So kinukuha sila ng SWS, minsan kinukuha sila ng Okta. So yun talagang negative na talaga si BBM. Pero So, ayun lang, Migsubiri, tama na. Tama ng ano, kasi puro kayo dyan, puro kayo mga pamin dyan. So, Migsubiri, since last term mo na, I'm pretty sure gusto mo din siguro ng term extension, since yung tatay mo parang, or your last name is actually like, hindi na masyadong matunog sa bukid nun. I think you would also be the same fate sa mga Pimentel at saka sa mga Ginggona. And I hope Migs may mga video ka sanang lumabas, hayop ka. Yeah, I hope people realize no na democracy of the Philippines is at risk if not gone. Tinatawan-tawanan lang natin minsan ng mga trolls, mga kampigs, mga loyalista, pero this is already our democracy we are talking about. You know what's ironic? Everyone, including the kakampigs, knows what's going on. They know that they just hate the Dutertes and don't care about all other issues. We all know that Martin Romualdez, BBM, and Liza Marcos are the masterminds of the biggest corruption ever recorded in the Philippines. Nahihirapan pa rin ako maramdaman na mag-sink in yung pakiramdam na ginawa talaga nila yan, no? Right in front of everyone, right in front of the Filipinos. No, parang, so, yung usurpation ng power na ginawa nilang ganun, that is really a blatant disregard for every Filipino that actually, yes, Mrs. You know why they were so bold? Do tell, sige, Mrs. Ano po tingin nyo? Because when they arrested PRRD, and then there was no uprising that stopped it. Yes. They realized that they can pretty much do anything, ano? na parang, we were able to do this to the highest rating, to the president with the highest exit rating, the most popular president in living memory. Okay. Kaya wala nang pakialam si wala nang pakialam si BBM na sumugod yung political capital niya eh. We were able to get away with this, na kinuha namin siya, tapos wala namang nag-alsa, etc. We can do everything. Ganyan ang nasa isip na ng mga yan. Na, yep. Kaya ito mga camping, sinasabi ko na nga na, dude, you are nothing compared to PRRD when it comes to support of the people. sorry po, yun lang po yung napansin ko lang po. Pasensya po. Okay lang yan. Okay lang yan. Ang naloloka lang talaga ako is, siguro this is my first time na nakarinig ako na sa sinihan na yung mga nanonood, minumura yung presidente na video lang. To be honest, this is the first time. Kasi kung nangyari yan ng panahon ni PRD, yung mga kakamping, binidyo na yan, bakla. Sana binidyo mo? Oo nga eh. Ay, hindi kasi bawal maglabas na ng camera. Ay, oo nga pala, pag binidyo, may makukulong ka. RA, kineso siya. Inisip ko kanina, sabi ko, ay, hindi pala mabi-video kasi nga Pero, pero aminin mo, pagkakamping yan, may kwento na yan sa may Wattpad stories na yan. Oo. Pero wala siyang Wattpad stories na nangyari, hindi ba? First time ko itong narinig. So, ibig sabihin, at nangyari ito sa Manila, kasi usually, Manila is the stronghold of BBM. Tapos nangyari siya sa Manila. Girl, there's something. Tapos sabi mo ng kapatid, sabi ng nanay mo na nagsisurvey na yung Marcos loyalist, talaga inadmit niya na talagang negative niya. Yes po. Bakit? Parang yung nasabi, tinanong ba kung bakit? Actually talaga, BBM po talaga, di ba, yun naman po binoto kasi nung panahon ni Sara, okay po siya. Pero nung time na, yun nga, ito na po yung nangyari. Tapos, hindi na kami ganun ka, dati manonood kami nung Made in Malacanang, talagang push kami. Sabi ko sa kanya, manood tayo, Made in Malacanang. Pero ito nang pag Daryl Yap na, itong
Ito na nga, kahit yung kay Paloma pa lang sinasabi niya na, hindi, sige ikaw na lang manood ko, hindi na tuloy. So eto nang kaya sabi ko hindi na. Gusto siya kay Direk Daryl. Oo, parang naano na rin siya kay Direk Daryl na ganun. Pero I'm happy kasi yung isa kong kapatid at yung family nila, talagang kay BP Sara pa rin sila. Pero talaga, Mrs. tsaka Miss Joey, talagang darating sa point na talagang hindi mo talaga po pwedeng pag-usapan yung pagdating sa political sa family kasi nagkakawat na kayo. Meron talagang hindi mo maipilit kahit sa mga kapatid mong iba na kakamping kasi isang sa tatay mo nakakamping. So parang ako na lang tsaka yung kapatid ko talaga naging solid na Sara. Pero at the end of the day, ang mahalaga pa rin naman doon ay pagdating sa pakikipaglaban, yung may mga sagot. Kasi nga nanonood ako sa inyo, nanonood din ako sa ibang mga vlogger na talaga kay VP Sara. Nasasagot mo kung ano yung mga i-comment nila. Yun lang mahalaga. Pero doon lang ako na talagang napastrong din na kapag nakikinig ka, may alam mo isasagot mo compare dun sa iba na talagang wala ka. Katulad nga yung kapatid ko isa, kakamping sila, dalawa sila. So pag nagsasabi lang sila, ganyan parang kain suka na lang. Sabi ko, bakit tayo yung si BBM? Tapos ganyan. Kaya naniniwala rin ako kaya nangyayari ngayon sa na kain suka na ginagawa ng ibang mga camping na yan talaga, reality. Ganun na talaga. Kasi wala silang sagot Kahit yung mga kapatid ko nakakamping, di ba, sinabi nila yun, ganyan, galit din kayo sa BBM, nuboboto naman si BBM, ngayong wala na, okay na kayo, oo na. Pero ngayon, kami, against kami, kayo, oo na lang. Pero ang talaga, Misas, yung kung tinatanong mo pagdating dyan sa survey na, wala negative, talaga. Siya na rin na nagsabi talagang mahina talaga si BBM na. Sa kanya na rin gagaling. Yun simula bata pa kami 1990s, sa research na siya. So kinukuha sila ng SWS, minsan kinukuha sila ng Okta. So yun talagang negative na talaga si BBM. Pero, alam niya talaga yung result ng survey dahil foot soldier siya. Yes, tsaka meron, Miss Joey, meron kami sa bahay, di ba? Siyempre, mother ko nagre-research. Meron talaga kami yung questionnaires, yung list. Nakikita ko talaga yun. Yung listahan ng yung listahan talaga kung paano nila itinatanong. Nandun talaga nakalista kung ganito, ganyan. Nakalista talaga, meron silang white na papel. Yun talaga yung tinatanong nila sa mga surveys nila. Ngayon, kaya nga tinatanong ko kasi 2 beses na kaya yun din pinagtataka ko pero hindi ko sa kanya natanong. Pero ito lang yung base na nalalaman ko, Miss Joey and Miss As. 2 beses na siyang Bicol. Diyan sa political survey, si Mother. So yung pangatlo niya, na eto magsa-survey ulit, Bicol pa rin siya. Parang pinagtataka ko lang, bakit hindi more on science here or Pero ayoko na may yung benefit of the doubt, baka doon talaga siya ayoko naman tanongin kasi nga mag-aaway na naman kami pagdating sa political channeling. Pero si Mother talaga, eto ulit yung political survey na naman sa Bicol na naman siya pero kung Bicol siya ganyan bagsak pa rin siya sa Bicol, mababa pa rin siya. Sana nagsabi mababa pa rin, mababa na si BBM talaga, as in mababa siya, pero loyalist pa rin siya, Miss Joey. Yun lang yung Okay. Anyway, thank you Jan Angeles for sharing your thoughts. And tuloy lang tayo. Minsan talaga medyo low spirit pero doesn't mean hindi tayo magpo-push forward. So push lang ng push. Ayun. Jel, move na tayo sa next speaker kasi medyo mahaba-haba pa yung pila. Okay po. Thank you, Miss Joey, and thank you, Miss Sas. God bless po and God bless the Philippines. Thank you. Salamat. Hello house. Hello house. House. Nakamute ka, House. Hello, House. Hello. Okay. Muna tayo kay Liz Uy muna tayo. Hello, Liz Uy. At nasa call pa raw si House. Ayan. Hello, Liz Uy. Hello, ate. Good morning. Morning. Kumusta? Anong sama ng loob ang gusto mong ilabas? Actually, hindi siya sama ng loob pero more on, I'm not sure what's the right term in Tagalog, yung parang boy nga is, kasi ito si Migsubiri, di ba, pumunta pa siya dito, bumalik pa siya ng Bukidnon, umiyak-iyak pang putang ina niya. Tapos, at the end of the day, isa pa din pala siya sa mga magsusulong ng mga changes about the impeachment. So, yun lang, Migsubiri, tama ng kasi puro kayo dyan, puro kayo mga pamin dyan. So, Migsubiri, since last term mo na, I'm pretty sure gusto mo din siguro ng term extension since yung tatay mo parang, or your last name is actually like,
hindi na masyadong matunog sa Bukidnon, I think you would also be the same fate sa mga Pimentel at saka sa mga Ginggona. Yun lang. Mm-mm. Hindi, ano na ba? Nabawasan na ba ang popularity ni Zubiri sa Bukidnon? I think so. Sinisingil siya ng mga taga Bukidnon no? Sinisingil talaga siya ng mga taga Bukidnon sa Yes, ate, kasi Bukidnon is, especially dyan sa Bukidnon, ate, Bukidnon, Misamis Oriental, mga NPA infested kasi yan siya, and for the longest time, they have not experienced tourism, they have not experienced abundance, they have not experienced anything like yung mga roads na visible, na usable. Sa Bukidnon po, maganda ang Bukidnon, pero not every places in Bukidnon you can actually go or you can actually visit. So, yun ang Kasi hindi problema. safe? Kasi hindi safe? Di ko naman sure kung safe ba or hindi, but I opted not Hindi to lang go accessible. there. Okay. Kasi aside sa madaming NPA, Ah. kasi lang siya, tawid-tawid lang kasi yan sila from Misamis Oriental, Claveria, Misamis Oriental, papuntang Bukidnon. So, isang way lang kasi yan sila, and medyo delikado kasi pag mga madilim na area, 'di ba? Like sa Negros, sa may Don Salvador ba yan siya? 'Di ba may isang highway diyan sa Negros na papuntang Dumaguete na maganda masyado ang daan pero wala masyadong dumadaan pag gabi na. Oo. So it's the same kasi baka may masagasaan ka tapos huminto ka. So ang dami mo nang bayaran siya. So, yun siya. I mean, Bukidnon is really a nice place, pero hindi siya that accessible. Unlike right now, accessible na like Claveria, Misamis Oriental, it's really madami ng development. You can see the progress na ba, and it actually happened during the time of Duterte. Wala namang nagawa ang mga Zubiri. Anyway, ayan. Anything else you want to add, Liz Uy? That's it, ate, and I hope Migs may mga video ka sanang lumabas, hayop ka. True. Anyway, sana actually good job yung good job yung mga taga Mindanao sa pag-call out kay Subiri. Feeling ko nanginginig na rin siya diyan eh. But anyway, thank you very much, Liz Uy. Salamat. Ayun, ready na daw si House of Senate. Hello, House. Hello po, can you hear me? Yes, naririnig ka. Thank you. Sorry, sinulat ko talaga to. I just like to, I hope people realize now na democracy of the Philippines is at risk if not gone. Tinatawan-tawanan lang natin minsan ng mga trolls, mga kampigs, mga loyalista, pero this is already our democracy we are talking about. Bato de la Rosa was voted for by 20 million Filipinos. APC was voted for by 13 senators. Barzaga was voted for by his constituents. Sara was voted for by 32 million Filipinos. PRRD ran under the war on drugs and he won. We chose him to be president in 2016. VP Leni was voted for by the majority of the Filipinos, no matter how we disagree with her, no matter how she put the Duterte administration down at that time. PRRD did not allow the impeachment against her because this is a democratic country. Kaya we should have all kept noisy on the Kibuloy incident. We should have kept noisy on PRRD Hague incident. Why are we silent on the PhilHealth issues? Why were we silent on flood control scam? Mom on impeachment against the VP. As Christians, we should all pray to God and put our trust on Him, but also as a citizen of this country na turingan pang democracy, it's not time to be silent. To Migs, pakyo ka, you clap your hands when Cheese Escudero came out. Akala ba namin this is about loyalty? Reminder lang, Cheese Escudero replaced you as a Senate President. You know what's ironic? Everyone, including the Kakampinks, knows what's going on. They know that they just hate the Dutertes and don't care about all other issues. They don't want a Duterte to be president. Who cares about 1.9 trillion flood control? We all know that there is a Senate squabble because APC will expose the corrupt officials. We all know that Martin Romualdez, BBM, and Liza Marcos are the masterminds of the biggest corruption ever recorded in the Philippines. Thank you. Ayan. Thank you very much. Ayan, lumuwag na ba ang ugat mo, House? I thought I was gonna cry. Thank you Okay. sa time, Julie. Oo. Thank you, House. Maraming salamat. Kapit lang. Sige. Ayan. Strictly
isara mo na ang tindahan. Hello. Hi, Miss Joey. Hi, Miss Ash. Good morning. Good morning. Okay. Are you guys keeping yourself healthy po? Nagba-vitamins ba? Nag-ensure na ang hormones is properly regulated? I hope Hello. na healthy. Look Hi, at Miss naman. Ash. Look at naman. Oo nga. The results speak for itself. Because Oo of nga, the the glow is so real. I love it, no? glow is ayan, so at least. real. Yeah. Tsaka si Miss Joey, patuloy pa rin nag-glow up, and I'm very happy na everyone is at least staying healthy, no? So sa lahat na nag-stay, again, thank you na nandito tayo, na we are standing in solidarity regarding sa mga nangyayari sa atin, no? Honestly, parang halos lahat naman ng mga talking points kanina, I feel they already voiced out yung mga frustration na nararamdaman ko. So parang talagang roller coaster siya kanina throughout the day, na parang ay natatawa ako kasi parang Miss Joey, supposedly na i-ready ko na yung sarili ko na di ba nga parang yung mga usapan natin before na again, itong mga taong to, they don't see us as humans, they don't see us anything else but numbers on the board, na parang kung magtataka kayo na meron silang gagawing pambabalahura o kababuyan sa konstitusyon natin, we should not be surprised. Pero here we are, no? Na parang hindi pa rin, nahihirapan pa rin ako maramdaman na mag-sink in yung pakiramdam na ginawa talaga nila yan, no? Right in front of everyone, right in front of the Filipinos. No, parang, so, yung usurpation ng power na ginawa nilang ganun, that is really a blatant disregard for every Filipino that actually, yes, Mrs. You know why they were so bold? Do tell, sige, Mrs. Ano po tingin nyo? Because when they arrested PRRD, and then there was no uprising that stopped it. They Yes. realized that, They can pretty much do anything, ano? na parang, we were able to do this to the highest rating, to the president with the highest exit rating, Mm-mm. the most popular president in living memory. Okay. Kaya wala nang pakialam si wala nang pakialam si BBM na sumugod yung political capital niya We were able to get away with this, na kinuha namin siya, tapos wala namang nag-alsa, etc. We can do everything. Ganyan ang nasa isip na ng mga yan. Na, Yep. Kaya ito mga kakamping, sinasabi ko na nga na, dude, you are nothing compared to PRRD when it comes to support of the people. Kaya nga. Kaya nga, diba? Kaya itong nangyari ngayon sa Senate, for the Addictus Benedictus, girl, ano lang to, this is just another day. Yeah. Just This is research na lang sa kanya yan Just Oo, another, parang side dishes lang sa kanya. yeah, compared to what happened to what they did to PRRD, na nagkaroon pa ng group effort. Ito hindi na to group effort, ano nga lang ata ito, ganito lang to. Kunwari ako si Ma'am, si Joey, no? Ay, Inday, ay girl, ay tawagin mo nga yung ko, yung hardinero ko. Ikaw, kunwari hardinero ko. Yung cupbearer nyo. Oh, yeah. Hardinero. Yes, ma'am. O, tawagan mo nga si sabihin mo pag hindi siya is ganun. Ganun na lang, girl. Ito yung mga tipong inuutos na lang sa hardinero para takutin yung senador. Sabi ng, hello po, Senator M. Ako po ang hardinero ni ganyan. Oh my God, kaya mo hardinero. What they did to PRRD instilled fear to every politician in the Philippines. Because, Yes. papalag ka? Nakita mo yung ginawa namin kay Digong? Correct. Ano kasi? Do you really think that the Malacanang don't look at Digong like someone na talagang Nasa pedestal yan in terms of yung niya capabilities this is a niya. giant in Philippine politics. Mm-mm. Kaya yun una nilang ginawa, patumbahin si Digong. Kasi pag napatumba na nila si Digong, everything is just walk in the park. Yep. Tama si Joey. We deserve what we tolerated. So yung nangyari kay Digong yun, nung kinuha siya, sinalagay sa plane with no uprising, with nothing, with no, ang nangyari lang is, okay, nirewardan sa election yung mga kakampi ni Digong, for them, so what? But sa kanila, you cannot take it away from them that they were able to do that to Digong. You have to give them kudos to that they were able to pull that off without any uprising. Kasi yun ang kinakatakot nila.
They tested the water. They gambled. Okay, they gambled with what they did to Digong, and then what they did, they succeeded flawlessly. And then after Yeah. that, every politician in the Philippines now look at these Addictus Benedictuses and said, okay, we now have a choice. Are we going to bandwagon, or are we willing to risk our political career and end up like Digong? That is now the question that is lingering in the minds of every politician in the Philippines. And now, you saw everything. Yung mga, akala mo may mga prinsipyo sa buhay, ang nakita nila, mag-ano na lang ako, makimaleta na lang ako kaysa mag-end up ako Yeah. katulad kay Digong. Yan na ang mga nasa isip ng mga yan. Okay? Correct. Kasi naisip nila wala namang ang mga tao naman hindi naman nila ako pagtatanggol. So they might as well just join and everything. But the silver lining here is this. We don't know what's bubbling underneath. I'm pretty sure that there are forces in the Philippines who are disgusted by what's going on right now. Yeah. And that they might just be looking for the proper timing in order to do something. Yes. Kasi ako, I maybe call it fate, no? Kasi that's the only thing that I'm holding on to. Maybe call it fate. But if that's not bubbling, then We're in for a very dark road ahead kung sakasakali man. Kung ganun. Oo. Ayun nga actually, gusto ko ring ma-emphasize na yung ginawa nila kay Digong. Parang naalala niyo yung mga hunter na kumapatay ng mga, yung nilalagay sa mantel, para mga Yeah. prize head nila. yes, remember Mhm. this is exactly what happened during the father's time. During the first time of the father, they tolerated it, that the politicians during that time tolerated what the father was doing. Yung pagka-aresto kay Ninoy, yung ganyan, yung mga inaresto niya, yung mga kalaban niya, they tolerated it. Mm. Yung biglang bumaliktad kay tapos eventually bumaliktad din yung mga nagto-tolerate na yun kay yung mga pinagagawa ni Marcos. They Yung tolerate. mga cronies niya. Why they tolerated it? Kasi nakikinabang sila. Yep. And where do you think this guy learned this kind of Mhm. practices? Of course, he learned it from his father. Where The else? playbook is pretty much the same Oo. Exactly the same. Diba? Exactly the same. Whether we like Ninoy or not, the pattern is the same. Si Ninoy, yung pinaka-maingay na Staunch opposite. critic niya. Yeah. Oh, ginawa niya, pinakulong niya. So, Pinalayas niya. sino yung pinakasikat ng panahon na yun eh. O, ngayon, natakot na yung mga tao. Nagawa niya kay Ninoy, kayo pa kaya? Sino ba kayo? Hindi ba? Mm-mm. So, Mm-mm. he followed the same thing. No? Una niyang ginawa, pinabagsak niya yung pinakamalaki. Because, gamble yun eh. Okay, tingnan natin kung mapapabagsak natin to hindi. Ngayon, kung mapapabagsak natin, everyone is just a walk in the park. Hindi ba? Mm-mm. O ginagawa niya ngayon kay Sarah. Lalo na ginagawa niya ngayon kay Sarah. Imagine, Sarah is like, ang lakas-lakas sa survey and then nagagawa niya yan. Because they know na hindi nga lumabas yung mga tao dun sa tatay, dito pa kaya sa anak. Yeah. Ganyan ang nasa isip ng mga yan. Kaya, inaano ko is, I hope that there's something bubbling underneath all of this and that we should be up for a positive surprise. Because if that's not bubbling, then maybe we have to wait for ilang taon na ba ngayon? 3 years? Maybe we have to wait for 17 more years. Yeah. Ayun. Opo, bali no rin, Miss Joey. I mean, it's well and good na meron tayong mga silver linings, meron tayong mga ganyan, pero more than anything, now in this very moment, we need to be very present pagdating sa kung ano-ano ba yung mga options natin. Let's think of it as parang our only options is yung pagre-rely sa mga sarili natin, no? So dun muna tayo. It's all well and good to have that positive thinking na somehow merong magsisave sa atin, pero that can only go so far kasi pagdating sa pagbubus ng moral natin to actually be responsible enough to be the one doing the legwork pagdating po sa natin, no? Pagdating sa pagpapakita natin ng natin, hindi natin yung discontent natin, ika nga. So sana ngayon
yung mga ginagawa nila na yung mga taong naghahanap ng mga savior or someone that would sweep us and make all of this go away. Please be be more pragmatic in your approach pagdating sa nangyayari sa atin kasi ngayon there really is we had a good 6 years with PRRD, and the problem with that is yung complacency natin was an all-time high ngayon. Tsaka yung parang desensitized na kasi tayo, pakiramdam ko, na ginawa na we put ourselves in a place na na-desensitize tayo dun sa mga ginagawa nila. When in fact, dapat maramdaman natin ang husto yung mga yan. Actually, dapat maramdaman natin yung sakit, maramdaman natin yung galit, maramdaman natin yung poot, yung sama ng loob. Let it course through our veins and add that as fuel to the fire para to get us to get us moving. Kasi kailangan natin kailangan maitanim sa utak natin na right now it's all in our hands. The best effort na nagawa nila Senator Cayetano, nila Senator Marcoleta, they will still keep on fighting the good fight. But we need to understand further that sovereignty works as a two-way street. You have the government, and you have the governed. So parang kailangan may push and pull yan. Hindi pwedeng sa kasamang palad, hindi natin pwedeng iasa lang sa gobyerno at sa mga representative natin. Kasi ngayon, kailangan din, kasama na rin naman sa constitution yun, di ba? Sa preamble natin nakalagay na parang it emanates from us. So kailangan i-practice natin yung power na yan. Bukas, tapos kung nag-aalala pa din kayo, take a long hard look in the mirror. Ano-ano nga ba yung mga pwede nyong gawin na kaya nyo talagang makapag-commit 100%? And then, kung gaano kaliit o gaano kalaki man yan, commit to it 100% para madagdag dun sa dun sa resistance effort na kailangan natin ngayon. So wala kasing ngayon mahirap mag-isip. Nakamute kayo, Miss Joey? Ito lang, no. What are you going to do kapag hindi matuloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing tomorrow? Mamaya. Mamayang alas 10 yan supposedly 10 a.m. ma'am. So, what are you going to do? And rumor has it that the 18 Marines are going to be arrested. So what are you going to do if they got arrested? Yun na. Those are the hard questions na hindi siya komplikado but they are hard questions, no? So may mga sagot sa kanya. Kailangan natin siya sagutin. And yung sagot na yun sa atin lang manggagaling. Hindi kay Miss Joey, hindi kay Miss Sass, hindi sa mga representative natin, sa atin, no? So I understand na we are looking for leaders that can actually help us right now. Pero sa ngayon kasi nakita nyo naman, di ba, kung paano nila tina-target yung mga leaders natin. Kailangan makita yung numbers na yan to translate outside. So, we are living in very dire times at kailangan ma-recognize natin yung gravity ng situation and also be cognizant enough na gumawa ng paraan to do something about it, no? So, ayun lang po, Miss Joey and Miss Sass. Thank you. Opo. Steve. Maraming salamat. Ayan. Yes po. So- Stay strong po. Stay strong, guys, ha. Yung yung tawag dito, Food Panda voucher fund ni Miss Joey, will make sure na anuhan natin yan, ha. Gagawa natin ang paraan yan. Postpone. Postponed. So happy. Yan, oo. So, Small wins. Thank tingnan natin, baka mamaya may mga darating pa, alam mo naman, kada kembot mo ngayon, ginagawa. Kaya nga, no? Talagang parang na lang, nagtitrip na lang talaga sila. Hindi na sila, they are not acting out of Nagtitrip talaga. Power trip na. Actually, power drunk na tong mga hayop na to, no? Kasi nga, nagkumpul-kumpul na sila eh. They are one big blob of corruption na parang sobrang sticky na nila sa isa't isa na hindi mo na pwedeng tanggalin. Parang gano'n eh. Sabi ni I Am Invisible, may KB ba? Wala, nakikwento ko na nga sa inyo kanina eh. Si Joel Villanueva yung Oo. kay Cheese. Agong convert natin. Okay. Alam na siya sa mga senador daw. Yan, so, nangyayari, di ba? Walang session. Na sila, nag-adjourn Sinidia na sila kanina. So, ang mangyayari, magkakaroon ng special session. So, pag nagkaroon ng I-request nila. Yan, i-request.
ng president, I think. Mapapalitan yung leader ng ano. That's basically the proof na itong Gatchalian-led Senate is really a Senate na hawak sa tumbong ni Bongbong Marcos. Tanong lang, Miss Joey. Hindi ko alam kung natanong na to kanina. No? Di ba parang, I do understand na si Joel Villanueva sa Jesus is Lord movement, di ba? Do you think hindi kaya sila nagkaroon ng usapan kahit pa paano? Kasi nandiyan rin naman si Marcoleta, INC and Jesus is Lord. Wala man lang bang communications or speculation lang naman, no? Tingin nyo, knowing yung nature ng dalawang yan. I do not know. Alam ko yung Italy may sarili silang lakad. Okay. Napaisip lang ako kasi 'di ba nga parang religious factions ni Villanueva is yung Jesus is Lord and then si Marcoleta. Pero kasi hindi rin naman din winawagayway masyado ni Marcoleta sa ano niya yung INC, ano? Parang ano lang din talaga. Hindi talaga. Kasi hindi, I think, parang ang relationship ng INC at saka ni Senator Marcoleta, INC supports Senator Marcoleta. Pero Senator Marcoleta doesn't have any control of INC. Kumbaga wala siya, hindi niya madidiktahan yung INC kung ano man ang gustong gawin ng INC, ganoon. So yung relationship nila, hindi yung parang si Senator Marcoleta pwede siya mag-request kay INC ganito gawin. Hindi ganoon. Hindi ganoon yung influence niya. Okay. Iba yung hindi. That's just how INC that's how Italy does its business. Ayun. Okay. Wala lang na sa control sa political person. Ganon. But I think kung sino suportahan ng INC ang si Marcoleta. Si Senator Dante Marcoleta, no. Kasi iba yung practice nila doon iba talaga yung nila. Iba yung way nila. Paano yung palakad nila? Hindi, napaisip lang din ako kasi nga yung parang connection na gano'n. So, mamaya, guys, yung mga nagpa-RSVP make sure na tayo, kita-kita na lang doon. Sabi nga ni kanina, meron yung Diwata Pares, pwede naman doon, kumain kung kakain tayo. Sana mainit pa yung pares nila. Pero, other than that, kita-kita na lang, no? Laban pa. Ngayon kasi, nasa na tayo, lugmok na tayo. So, yung pagiging resilient natin, it will come into play today. Pero, let's not make it as an excuse para walang gawin. Correct. Ma'am Jo, pwede sa labas na lang ng session pag di pinapasok sa Senado. I do not know what's gonna happen. Sa totoo lang, hindi ko alam. Bantayan natin. Ayun, bantayan natin. Yes, for sure, eksena na naman ng malala mga minority bukas to stop BRC hearing. Well, nag-declare si Gatchalian. I do not know kung saan niya kinukuha yung kapal ng mukha niya para magdikta kung paano ang palalakarin ng Senado dahil siya ay inelect bilang Senate pro tempore. At yung mga matters na pinag-issue niya, those fall within the power of the Senate President. So, di ko alam kapal, no? Oo, di ko alam kung sa kinukuha ni Win Gatchalian yung kapal ng mukha niya. But anyway, empowered kasi siya to do illegal stuff. Yun yung problema. You already know, no? I discussed the reasons why Win Gatchalian is the perfect puppet of Malacanang pagdating sa Senado. Yes. Ayun. So, yun lang. Anyway, anything else, strictly? Wala na po. Kailangan na lang, translate na lang natin to papunta sa labas. Let's make sure our voices are heard on the streets. And make sure din na keep safe, no? Keep your family informed kung nasan man kayo. And also, keep the communication lines open para at least safe pa rin kahit nasa labas, no? And ayun, we're all in this together. Ay, si Misas, may sasabihin pa. I just read the news. Let's go. Remember, one of the things that the Philippines wanted from the United States is to actually push for the Philippines to become, to get a non-permanent seat at the UN Security Council. Do you remember that? It's like one of the part of the deal nung panahon na bigla siya nag-pivot and etc. Never voted. Hindi nag-grant? Hindi nag-grant ng the Philippines was not voted. And what does that mean? What does that mean? Kasi botohan to sa UN. Girl, walang may tuwala. Nobody wants the kasi ano yan they're selecting from may mga slated seat for Asia.
the Philippines has not been voted by Asians. Any Asian country. Kyrgyzstan Grabe. nakuha. Girl, Kyrgyzstan. Isa doon sa mga stan na countries. Wow, Speaks grabe. of our, speaks of our Wala, international. ibig sabihin, Relationship, Girl. international relations natin. the United States was not able to deliver. Yeah. Ibig sabihin, bakla, wala They are kang, slipping na. yan na nga lang yung gusto nilang maging crowning glory eh. Mm. Oh, nakakita mo, nakakuha tayo ng pinagkakatiwalaan tayo sa buong mundo. Bakla, Isa sa mga, you were defeated by Kyrgyzstan. Mm. You're nothing. You are nothing now to the international community. Hindi na-deliver sa'yo ng United States. The United States was not able to deliver to you the seat. Nakakuha Kyrgyzstan. And gusto ko lang sabihin is, thank you, Uncle. Char. ay nako, si Bongbong ay isang birhen. Kasi Kyrgyzstan is part of the Shanghai Cooperation Organization. Mm-mm. So, Kyrgyzstan versus the Philippines, sinong nanalo? Kyrgyzstan. Mm-mm. Nobody trusts Nag-donate pa pala sila niyan, ano? Nag-donate pa sila ng pera. Ay, nako. Sinuhulan pa. Wala ka ng Wala. crowning glory na, kita mo, nakuha natin, ang ganda-ganda natin. Girl, hindi ka maganda. Titingnan ko nga kung ilan ang botohan. Then sabi dito, 68 daw. 68 votes. Okay. Maliit 68 na. votes, 68 votes lang sa Pilipinas. Diyos ka. Sinusukan na tayo ng labas. Sinusukan na My rin God, siya that's only 35%. Ew. Jesus. Mhm. Kasi nga nakita nila yung ginawa kay Digong eh. Sigurado marami ring nag-ano dyan. Marami rin mga international na diplomat that actually sees it na parang Ito raw, ano na itong gobyerno. 85 is to 105 daw. Yan yung final count. Okay. Tinamba ka na 20. Pati Ay. ba iba? 109 to 85. Pati ba iba? Alam ko yung 85 yan yung nakita ko dito sa kanina. 85 yung boto sa Pinas. Yun yung alam ko. No. Alam niyo, Miss No, Joey, hindi, ganito ang ilan? nangyari. Yung kasi sa ano yan meron siyang nagkaroon ng botohan. Maraming candidates. Nakakuha ang 105 ang Kyrgyzstan and then second ang Philippines, 85. Pagkatapos nagkaroon ng head-to-head. Mm. So, ang pinakahuling result is 142 to 49. So, ibig sabihin, nung nag-head-to-head ng Kyrgyzstan, Ito yung final. Ito yung final count. yan yung final 140 count. to 49. So, 140 to 49. Gusto ko malaman, 25, give or take. 49. Mm-hmm. Mga mga allied din sa US malamang. Yung mga na yan. Or di kaya merong mga... 49. Karma. Girl, yun na nga yung gusto niyang ma-achieve eh. Malapit na tayong, basahin niyo yung sa SONA. Malapit, tayo, mag-aano tayo ng UN. Baka hindi mo na Di na niya masasabihan. So, malamang ginawa niya yan para maging part ng SONA achievement niya. Achievements niya. Ina-anticipate nila. Tas, feeling nila. Wala siyang SONA achievement bakla. Hindi, meron tawag dito si Jinggoy daw. Paplong si Jinggoy, yun yung prize niya. Yun na yung pinaka. Yun yung itatout niya na achievement niya for this round. Napanagot And natin yung mga corrupt. Ganon. Tingin ko rin, niya rin yung Senate na para na he brought order back into the Senate. Baka yun, niya rin niya, mag-swipe din siya. Mahilig yan sa mga patama eh. Grabe itong administrasyon na to. Na pinangako sa kanila ng US, again, para na naman tayo mga birhen na umaasa sa pag-ibig ng isang puta, just the US are not really as strong as they like people to think they are. Tapos, inaway lang natin yung mga natin, neighboring countries natin, and for what? Mm. Ay. So, Miss Ayun. Joey, make sure na pretty ka pa din, ha? Mahirap po yung lumalaban ng hindi kagandahan. Kailangan yung fierce warrior spirit, hindi warrior face, ha? Make sure po na mag-ingat kayo, guys. Thank you. Thank you po ulit. Yan. Thank you, Miss Sas. Thank you, Miss Joey. Meron pang last word, Sas, before tayo mag-end live? Wala siyang yung gusto niyang ma-achieve para magkaroon siya na kita mo na-elect tayo ng ng president ng UN, non-permanent member na tayo ng UN. Hindi ka sinuportahan. Wawa naman.
wawa naman. Wala na naman siyang may pagmamalaki sa Ang sabi ko lang is karma. Ibig sabihin, nobody likes the Philippines. Mm. Ibig sabihin, they cannot entrust you to vote on matters of peace and security in the world. Mm. Such a shame. True. Paano ko naman kasi aasahan ikaw ngayon pala ignite ng gulo. Pala ignite ng gulo. Anyway, siya, sige na, maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo mamaya. Mag-abang tayo, tingnan natin kung anong mangyayari. In the meantime, matulog muna tayo at magpahinga.